Magandang hapon po sa inyong lahat at welcome po sa ating Love Therapy ngayong Thursday ng hapon. We are here again kasama ninyo para magbigay ng mga tips, advices gamit ang salita ng Diyos para sa ating love life. We have been talking about yung subject na revealer of the soul. Marami tayong natutunan this past 3 weeks, I think 3-4 weeks regarding this subject na ang Diyos ang nagre-reveal sa atin ng lahat ng kailangan nating makita at malaman para maayos ang buhay natin. Parang salamin. Yung salamin na nagpapakita sa atin kung ano talaga yung nakikita, right? Kung ano talaga yung reality. At kapag tinanggap natin yung reality, then we can fix things. Kapag ka-deny natin yung reality, then we can never solve anything. Talking about this, ang ating subject today is about question. Pero anong klase ng question? Yung question that reveals the solution. In other words, tamang tanong. Yung tamang tanong. Kasi yung tamang tanong, magdadala ng tamang sagot. At yung tamang sagot, once na i-apply mo, it can fix things. Diba? Sometimes we're asking the wrong questions. Minsan, ang tanong, for example, Marge, nung iba na nagpupunta sa church, especially ito kapag yung tao ay bago lang sa church, but actually, may mga taong matagal na sa church, they also ask this wrong question. Wrong question. May problema sa marriage, for example. So, ang tanong, anong dapat kong gawin para magbago yung asawa ko? Is it a question? Yes. Pero it's a wrong question. Kasi, ano bang mga natutunan natin? Hindi natin kayang baguhin yung asawa natin, yung kahit sino, sa family, sino man actually. So yung tanong na anong dapat kong gawin para mabago yung asawa ko is a wrong question. Diba? So this is just an example. So yung question na magre-reveal ng solution that we're gonna be talking about today, ito yung patungkol sa sarili natin. Okay? Yung tamang tanong talaga. And this is a very important subject for us to clarify. Kasi kapag yung tao, puro mali ang tanong, they will never find the solution ng problema kasi mali nga yung tanong. So, mali yung solution. That's the reason why may mga taong nag-iisip na even after spending many years, all their strength, trying to find yung sagot sa tanong na to, okay? Sino ba yung tamang, single na tao? Sino ba yung tamang tao? Asan na ba yung tamang tao? Tamang lalaki for me? Tamang babae? Yung mga tanong na yan, parang tama, pero mali. They will never find yung hinahanap nila kasi puro maling sagot ang darating kasi mali yung tanong. And this is very dangerous sa ating buhay, sa ating love life kasi when we ask the wrong question, we are wasting time. Hindi natin makikita talaga yung hinahanap natin. Yes, at ito nga ang pinag-uusapan natin, 'di ba? Kasi kung sa umpisa pa lang, right, yung mga question ninyo is making sense. So I'm sure yung inyong hahanapin, yung sagot din na matatanggap ninyo is making sense. Pero kung yung paligoy-ligoy na tanong, walang straightforward na making sense, so I'm sure hindi kayo magiging, puro mali yung inyong tatanggapin na sagot. Kasi sa umpisa pa lang, puro, mayroon ng duda yung tanong. So, ano yung gagawin? So, kailangan din na para, pagkasyahin yung sagot, kailangan nakamatch dun sa tanong. So, kung tama yung tanong mo, so I'm sure yung sagot din na hanapin mo is tama. But maraming beses nga na dito pumapalya. Especially nga pagdating sa love life. Hindi lagi na ayaw nilang tanggapin yung katotohanan na kapag may mga problema sa relationship, unang-una is kailangan is yung sarili muna yung asikasuhin, hindi yung ibang tao. Meron akong experience this week, Marge, na very frustrating. Frustrating para sa, frustrating to para sa mga pastors, sa mga sa mga servants of God. Very frustrating. Kung may isang bagay na nakakaano sa akin, nakakairita, is to see yung buhay ng mga tao na tagilid and you cannot do anything about it.
Pag yung tao nagpupunta sa church at malinaw yung problema, malinaw, pero hindi makita nung tao. Puro maling tanong yung tao. And this week, it happened sa akin. And may nagpunta sa church na may ganyan. And you can see yung tao depressed, yung tao puro problema. Matagal na sa church. And then, nagpunta na ang mga tanong mali. Ang tanong mali. Anong dapat kong gawin para baguhin yung boyfriend ko? Okay, so, yung boyfriend mo is what? Saang branch natin? No, wala po sa church. Oh, so, anong Christian church? No, hindi po Christian. So, tinan mo, ang daming palyadong bagay, right? And then, yan ba yung unang relationship? No, ito po yung pangalawa. So, ang daming problema. And ang problema ay habang kinakausap mo, hindi nakikinig sa'yo. Kasi habang kinakausap mo, sinasabi mo na, sabi ko, listen, unahin natin yung Diyos, okay? Kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko sa boyfriend. Kakasabi ko lang po, kaunahin mo muna yung sarili mo. Diyos ko, narinig mo ako, hindi. Yeah. Unahin mo na yung Diyos. So, inulit yung sinabi ko, pero hindi naintindihan. This is very frustrating. I know sometimes ako ay very frustrating na kausap, right? Yeah, minsan lang. Because I want to make sure na naiintindihan ninyo yung sinasabi ko. Kasi Tagalog na nga tayo, tapos hindi ko pa maintindihan. Anong issue niyan? No, tsaka even sayang din yung oras. Yes, laway, yan, di ba? Kasi kung yung tao nandun, di ba, hindi man nakikinig sometimes ganun, pag nakikita ko yung tao na kinakounsel ko, hindi rin nakikinig, sinasabi ko, kung nandito tayo at hindi pumapasok yung mga sinasabi, yung mga advice. Nakikita yun, di ba? Nakikita. Yeah. Halata kung nakikinig sa'yo or not. So, you always make it sure, okay, is it your spirit is nandito ba o, nandoon sa ibang, sa ibang planeta. Kasi kung nandun yung tayo, kayong dalawa, nag-uusap, and then yung isipan ng tao, yung sa pakalayong-layo. So, para ka lang, nakikita niya lang na gumagalaw yung lips mo, pero walang pumapasok. So, anong sinasabi mo dun sa tao? Sabi ko, kailangan nyo mong intindihin yung sinasabi ko. Kasi kung hindi nyo intindihin, wala pang mangyayari. Sayang yung oras mo, right? At sayang, hindi sa akin. Kayo, kasi kayo yung humihingi ng tulong. Yeah, doon tayo nagkaiba. Ako, wala akong sinasabi. Iniiwan ko yung tao. Wala akong pasensya dyan. Bakit? Kasi hindi lang sayang yung oras niya. Sayang oras ko. Sayang oras ko. Kasi really, I try. Kausapin tao ito. But I can see, ang layo ng utak nila lang. And ang problema, hindi bago. Kung bago sa church, may pasensya tayo. May pasensya. Pero, matagal na sa church. Matagal na, yun pa rin yung issue. Kasi, bakit? Kasi, mali yung mga tanong. Saan ko po ba dapat hanapin yung tamang tao? Anong mga tanong na mali? Ang tamang tanong ay, yan ba dapat unahin mo? Okay ka na ba talaga para pumasok sa relationship? Ikaw ba ay ginagabayan na ng Espiritu Santo? Ang daming tamang tanong. You see? Pero ang tanong ay mali. And yung Diyos, my friends, yung Diyos, He reveals to us. Let me tell you, God reveals the real problem. Okay? So that we may seek out the actual solution. Parang salamin nga. Yung salamin nagre-reflect. Pag tumingin ka sa salamin, my friend, yung salamin paprangkahin ka. Yung salamin hindi pwedeng kung ano yun na yun. Usually pag yung mga tao magpi-picture, right? Pag kukuha ng picture na ganyan, yan na. Right? Tatagilid na ganyan, di ba? Pag medyo, right? Tatagilid na ganun para hindi halata. And then sabi, hindi, wag ka lumapit. Hanggang dyan ka lang. Kunan mo ko ng picture dito sa gilid, right? I-squeeze yung stomach. Yeah, kung may bilbil, hinga na malalim. Right? And then ngingiti ng yung mais na. Right? Bakit? Kasi yun, di ba? Salamin hindi ganyan. Yung salamin hindi. Yung salamin, kung anong makita salamin, yun. Ang problema ay, anong ginagawa natin? Pag nakita mo yung salamin, yung reflection mo sa salamin, what do you do? Binabasag mo yung salamin? Sinasabi mo, sinungaling ka, gabi ka, right? And then, babasa, of course hindi. Kasi yung salamin simply shows you kung ano yung andon. Right? At ang Diyos, nire-reveal sa atin yung talagang problema. Para Para hanapin natin yung tamang solusyon. Ang problema ay, yung mga
totoong problema, ang sakit tanggapin many times. Kasi it is easier para sa atin na isipin na ang problema ko ay ito. Ang problema ay yung mundo ko. See, ako, okay naman ako eh. Ang problema hindi ako ha. Ang problema yung mundo ko. Is because, siya, hindi niya ako naunawaan. Even sa church. Pasok, kaya kayo ganyan magsalita. Kasi hindi niyo ako naunawaan. You see, hindi niyo ako naunawaan eh. Ako kasi iba ako eh. May nakausap na ako na ganyan. Ako iba ako eh. Oh, sure. Ikaw ay what? Martian? Ngayon? Kryptonian? Iba ka? How could it be? So, yung mga deflection na ganyan, yung mga denial na ganyan, ang problema, ang tunay na problema ng marami. That's why hindi sila mabago-bago. And ang Diyos pinapakita yung problema. Lalo na kapag ka nag-asawa ka nga, doon mo nakikita yung talagang reflection. May nabasa ako this week na sabi na yung marriage nagre-reflect ng pagkatao mo. I agree. Sa marriage, doon mo makikita kung talagang ikaw ay mapagpasensya o hindi. Sa marriage, doon mo makikita kung ikaw ay spiritual o hindi, responsable o hindi, right? Matalino o hindi. Sa marriage, nilalabas nito yung talagang ikaw. And you have multiple ways to deal with that. Pwede mong harapin yung katotohanan na yun and fix it o i-deny at ibato sa asawa mo. Hindi, ikaw yung problema. Which ginawa natin before. Mm-hmm. Ginawa ko before. May mga problema kami sa relationship namin at binabato ko kay Margie lahat. And while I do this, ano nangyari? Hindi ko nakikita yung sarili ko. Hindi ko nakikita. Nakikita ko pero ayokong tanggapin. Hindi kasi mas madali bato sa kanya, di ba? Mas effective. Ibato na lang sa kanya, siya yung problema. And this prolong yung problema. Ito yung reason kaya yung relationship prolong, nagka-crack. Nagka-crack to the point na magka-crack. Natigil lang to from the moment na maging spiritual and understand. Meron kang dapat ayusin. Tanungin mo yung tamang tanong. Ikaw ba talaga ay, mabuting asawa? Ikaw ba talaga ay responsable? Ikaw ba talaga ay tapat? So, yung mga tanong na ganyan, what happens? If you accept yung tanong, it reveals sa'yo yung solution din. That's it. The reason why may mga mag-asawa, Marge, na ang tagal ng magkasama, paulit-ulit lang problema because they deny to find yung tamang tanong. Therefore, they cannot find yung tamang sagot. And this is also applicable even sa mag-asawa sa mga single. Mm-hmm. Yeah, kasi kapag nga tama yung tanong mo, tama rin yung matatanggap mo. Pero kung hahanapin mo always yung flaws nung iba, kung paano ko mababago yung anak ko, yung asawa ko, paano ko baga siya babaguhin, right? Pero the moment na yung tamang tanong mo, paano ko babaguhin yung sarili ko? Sino ba ako talaga? Right? So doon, makikita mo yung mga red flag mo na kailangan mong baguhin. Kasi Diyos yung magre-reveal sa'yo. Pero the moment na you always naka-point sa partner mo, sa boyfriend mo, so yung tamang sagot, hindi mo laging makikita. Kasi kapag yun, lagi ka naka-point out, kasi siya yung problema din, lagi na lang magiging cycle yung problema nyo. Kasi, at yun yung magiging masama doon is, ano yung mangyayari sa bandang huli? Separation. Why is that? Kasi, ang iniisip mo palagi is, siya yung may kasalanan. Marami na akong naging karelasyon kasi sila yung may kasalanan. Pero kung, tatanungin mo sa sarili mo, ano ba yung pagkakamali ko, kaya lagi yung meron yung relationship na meron ako lagi na lang napupunta sa walang kwenta. Or pinakamagandang tanongin yung Diyos. Mm-hmm. Pinakamagandang, ang daming tamang tanong. Ang daming Panginoon, pwede mong tanongin sarili mo, ano bang mali ko? Or Panginoon, ano po ba ang mali ko? Panginoon, tama po, oras na ba ngayon para pumasok sa relationship? Oras na ba talaga? All these questions, ang hirap itanong, but dapat tanungin. In fact, sa Biblia,
we will see yung power ng tamang tanong. Kapag yung tao gumawa ng tamang tanong, my friend, things change. So, alam natin yung istorya ng isa sa mga pinaka infamous na apostle before. We're talking about si Saul, si Paul. And si Saul, if you didn't know his background, si Saul ay napaka-religious. Siya ay Pharisee, mga Pariseyo siya. Siya ay isang, he is excellent sa law. So you can say he's a lawyer. Sabihin natin, magaling siya. Yung education level ni Saul, my friend, hindi mo gugustuhin, okay? Hindi mo gugustuhin makipagtalakayan sa taong yan, makipagdebate, kasi ilalampaso ka niya sa galing ni Saul. Siya ay hindi lang Jewish, siya ay may Roman citizenship na nung panahon na yun is very difficult to have. It means na siya ay prominent na tao. Hindi siya kung sino-sino lang. Ang dami niyang, let's say, medal, if you know what I mean. Ang dami niyang, lisensya, sabihin natin, passport, sabihin natin ganyan. Right? Dagdag pa dyan, yung kanyang tindi, yung zeal, pagmamalasakit niya sa kanyang religion, kasi Jewish siya. Si Saul, yung tao na ang susundin nyo ay yung Diyos, Ama. Sino man magsabi na opposite, patay kayo sa akin. Papatay. Handa siyang pumatay para sa paniniwala niya. Kaya, nung narinig niya na may mga tagasunod si Jesus, merong simbahan si Jesus, at si Jesus daw yung anak ng Diyos, sabi niya, ano yan? Anong kalokohan yan? Jesus, anak ng Diyos na, ano yan? Mali yan. Isa lang ang Diyos. Si Jesus, hindi ko kilala yan. Hindi, mali. Sino mang sumunod kay Jesus, papatayin ko sila. And indeed, pinatay niya. Hinanap niya sila, hinabol niya sila. Kasi sigurado siya sa kalooban niya na yung ginagawa niya tama para sa Diyos. You see? Sigurado siya yung tama. Look at this. Meron siyang assurance na tama siya. Yeah? And then, one of those days, na nakasakay siya sa kabayo papunta sa Damasco para hanapin yung mga kriminal na yan, diba? Sumusunod kay Jesus. Doon nagpakita si Jesus. Biglang nagliwanag, sabi sa Biblia, sa daan niya, nagpakita si Jesus. At sabi sa Bible, then he fell to the ground. Bumagsak si Saul ngayon. And heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? Bakit mo ako inuusig? And then yung unang tamang tanong. Tingnan niyo yung tanong, unang tama. He said, who are you, Lord? Who are you, Lord? In other words, hindi ko kilala to. Sino kayo? Alam kong kakaiba to. Yung Panginoon kausap, but who are you, Lord? Anong ibig sabihin? Sa unang tanong na yan, pinakita niya na hindi niya kilala yung Diyos. Napaka-religious na tao, right? Religious na tao, willing pumatay alang-alang sa kanyang paniniwala, pero hindi kilala yung Diyos. So, ang unang tamang tanong is, who are you? Na-recognize niya, hindi niya kilala kung sino yung Panginoon. Despite sa dami ng mga pinagagawa niyang magaganda, kuno, napaka-loyal niya, hindi niya kilala yung Diyos. Who are you, Lord? Sabi niya. And then let's continue. Then the Lord said, I am Jesus, whom you are persecuting. It is hard for you to kick against the goads. Anong Bigla na lang kinausap siya ni Jesus at sinabi, who are you? Okay, tamang tanong yan. I'll tell you. Ako si Jesus. Ako yung pinipersecute. Kasi hindi siya naniniwala na si Jesus yung Panginoon. So sinabi, ako si Jesus. Ako yung pinipersecute mo. And then may sinabi yung Diyos, si Jesus, it is hard for you to kick against the goads. Sa madaling salita, yan ay expression na ginagamit noon na ang ibig sabihin, ikaw lang din ang masasaktan kapag kasinipa mo yung sabi natin yung tip ng tip ng espada. Okay? Na-experience nyo ng na alulod yata tawag doon. Yung tumama dito sa dito sa shin. Yung napalo dito sa shin. You know what I mean? Yung shin. Okay? Ewan ko kung anong tawag sa Tagalog yan. Anong tawag yan sa inyo? You don't know, kasi iba language mo. Right? Sa alulod,
pagka napalong ka, yung ang tinding sakit, Diyos ko po. Right? So, ang expression na yan is, ikaw lang ang masasaktan pagka sumipap ka gamit yung alulod mo. Something like this. In other words, kapag pinagpatuloy mo yan, sinasaktan mo sarili mo. Tingnan ninyo yung revelation ng Diyos kay Saul. Sinabi niya, Saul, pag pinagpatuloy mo, yung ginagawa mo, sasaktan mo lang yung sarili mo. And isn't that yung sinasabi ng Diyos sa atin many times? Many times sinasabi ng Diyos, pag pinagpatuloy mo yung ginagawa mo yan, ikaw din masasaktan. Una sa lahat, hindi mo pa ako kilala. Okay? So, it's like yung mga single na, sino kayang hanapin kong boyfriend? Sino kayang tama kong girlfriend? Listen, ako nga, hindi mo pa kilala. Pag pinagpatuloy mo yan, sasaktan mo lang sarili mo. Something like this. Yan yung modern translation. Sabihin natin ganyan. Pastor, ano pong dapat kong gawin sa asawa ko? Hindi ko po alam kung paano siya baguhin. Listen, ako nga, hindi mo pa kilala. Pag pinagpatuloy mo yung ganyang attitude, ikaw lang din, sasaktan mo lang sarili mo. And this is an amazing thing. Amazing thing. Pinapakita na, kasi tama yung tanong ni Saul. Sino po kayo? This is a question marks dapat tanungin ng marami. Sino ba yung Diyos? Kilala ko na ba yung Diyos? Bago sila mag-take ng oras na kumilala ng lalaki, kumilala ng sino man, tanungin muna nila, sino ba yung Panginoon? Isn't it? Yeah, ngayon, nowadays, di ba, hindi mo na kailangan kilalanin. Kasi may mga cases nga, di ba, na meet lang sa online, right? And then ready na makipag-meet, ready na, gumawa ng hindi dapat. So, kung ganun nila tratuhin yung tao, so, paano yung Diyos? Right? So, kaya unang-una is, kailangan nyo munang kilalanin yung Diyos. Kasi doon lahat mag-uumpisa. Kapag kilala nyo yung Diyos, I'm sure yung Diyos din yung mag-guide sa inyo. Gagabayan niya kayo sa tamang oras na pagpasok sa isang relationship, sa tamang oras kung paano, imo-mold ng Diyos yung asawa nyo mabago. But unang-una, kailangan nyo munang kilalanin yung Diyos. Pag hindi nila ginawa yan, sinasaktan lang nila yung sarili nila. It is hard for you to kick against the goat. So, maybe ito yung matagal nyo ng, let's say, tanong o Panginoon, ano yung dapat kong gawin? Right? So, ito yung sagot na unang-una, kilalanin nyo yung Diyos. Kasi kung hindi, kayo rin yung masasaktan. Yun ang unang tanong. Ang unang tanong ay, sino po kayo? Sino po ba kayo, Panginoon? In other words, kilalanin mo muna ako. Okay? And besides this, nagpatuloy, okay? Kasi sinabi ni Jesus, sinasaktan mo lang sarili mo. Ako pa nga, hindi mo kilala. So, sinasaktan mo lang sarili mo. And then, pangalawang tamang tanong na naman. So, he, trembling, ngayon natatakot na siya, and astonished, said, Lord, what do you want me to do? Tama na namang tanong. This is amazing. Kasi si Saul, yung tao na ang daming ginawang mali. Okay? Pumatay ng Kristiyano. But yung istorya ni Saul, si Saul ay ginamit ng Diyos more than ginamit niya si Pedro o sino man. Goodness, half ng New Testament, etong taong to nagsulat. 14 books sa New Testament, etong taong to nagsulat, yung pumapatay ng Kristiyano dati. Pero bakit? Kasi nung ginagawa niya yung mga bagay na yun, ginagawa niya yun hindi dahil sa kilala niya yung Diyos, hindi niya alam yung ginagawa niya. Akala niya nga tama. Pero nung lumapit yung Diyos sa kanya, yung mga tanong niya tama. Sino po kayo? Okay, so ako si Jesus. Ako yung pinipersecute mo, okay? Sinasaktan mo sarili mo, o ano? Sinasaktan, okay. Okay. Ano pong dapat kong gawin? Hindi niya sinabi, Jesus? Sinong Jesus? Bakit? Ipaliwanag mo sa akin. May mga tao na kapag nagtatalo ganyan. Right? May mga tao na kapag nag-uusap sa asawa, paano ako? Ako nagsimula? Ha? Sigurado ka? Ha? Ikaw? Hindi. Nung sinabi na hindi, ito yung problema. Pinipersecute mo. So ano pong dapat kong gawin? In other words, ito yung problema. Yeah? So ano pong solusyon? I think itong pangalawang tanong na to is so powerful. Ito yung bumago ng lahat. Yung dalawang tanong, sure. But itong pangalawang to is very strong. Panginoon, ano pong dapat kong gawin? In other words, willing na siyang gawin ang anuman. Alright? Kaya, anong sinabi sa kanya? The Lord said to him, Arise,
go into the city, you will be told what you must do. In other words, pumunta ka ron. Continue basahin yan sa bahay niyo, okay? Acts chapter 9. What happened? Pagpunta niya ron, pinapunta siya kanino? Dun sa pinipersecute niya. Isa sa mga pinipersecute niya, nandun. Sinabi ng Panginoon, lumapit ka dun sa kanya. Yung pinersecute mo dati, si Ananias, na pumunta ka sa kanya. Siya magsasabi sa iyo ng dapat mong gawin. Oh, goodness. Imagine. Imagine yung sitwasyon ngayon. Dati pinipersecute kita, ngayon, please, anong dapat kong gawin? Sabi, this requires a lot of humbleness. And by the way, yung taong yun pa yung kailangang magbaptize sa kanya. Oh my God. What? This is very difficult. It's like pag sinabi natin sa church, oh, so ngayon, humingi ka ng, matuto tayong magpatawad. Humingi ka ng tawad ako? Bakit? Ako yung Christian. Siya dapat lumapit. Pag siya hindi gumapang sa akin, gumapang na gano'n, humingi ng, hindi ko papatawarin. Something like this. Kailangang si Paul yung lumapit kay Ananias, magtanong, pasensya na, sa ginawa ko dati, ganito, ganyan. Please, nagkamali ako. I need baptism. Yung pinersecute niya yung nagbaptize sa kanya. And, yung pagbabago ni Saul, pati pangalan niya nabago, diba? Naging Pablo. Dati Saul, naging Pablo. Lahat nabago sa kanya. At yung pagbabago niya naging super radical. Talagang radical. I mean, unbelievable. Radical. Na maski yung mga disciples hindi makapaniwala. Kasi nung bumalik siya mula sa mission na yan, siya ay apostol na. Nung magkita-kita sila, yung iba takot pa rin sa kanya kasi ang tingin nila siya pa rin si Saul. Pero hindi na. Siya na si Paul. Nagbago na siya. Pero ngayon, kailangan niyang, lagi, yung mga tao, for sure, may ibang mga tao doon naggalit sa kanya pa rin. May mga tao yung hindi spiritual na may mga pagdududa sa kanya. Pero hindi niya na pinansin yon. Kasi part na yun ng nakaraan niya. Hinarap niya yung dapat niyang harapin. And this is something so nice, so spiritual. Kasi, people, ang Diyos readyng baguhin tayo. Pero, tinatanong ba natin yan sa Diyos? Lord, what do you want me to do? Sa marriage nyo, have you ever asked, Panginoon, anong dapat kong gawin? Sa relationship nyo, have you ever asked, anong dapat kong gawin? Dalawang tanong, sino po ba kayo at anong dapat kong gawin? People, this is a question. These are questions na it is so profound, very deep. You need to ask these questions, Marge. Pag yung tao hindi to tinanong, yung taong yan, sabi mo nga kanina, iikot-ikot lang. Sa buhay niya, paikot-ikot. Walang mangyari. Yung marriage nyo, hindi gaganda. Kasi ang tagal, yung tagal ng pagsasama ang, pinanghahawakan mo. Walang gumagandang relationship dahil sa tagal ng panahon. Hindi yan century egg. Okay? Kaya wine. Kaya wine. Wine, sumasarap kapag matagal yung panahon. Pero century, ganun din. But marriage, hindi ganun. Unless makita mo ang problema and solusyonan yun, unless you ask the right questions, then ang marriage will remain the same. You can be married for 2,700 years. Okay? But it will not solve anything. Pwede mong makarelasyon, ikaw na single, Nasaan kayo? Hey? Kayo na mga single. Pwede ka makarelasyon ng lahat ng single sa buong planeta. Pero hindi mo mahahanap yung para sa'yo. Why? Kasi hindi yun ang issue. Hindi yun ang tanong. Ang tanong ay, who are you, Lord? Kilala mo na ba yung Diyos? What do you want me to do? Yun ang mga tanong, Marge, na bumabago ng love life. Mm-hmm. And even this one, it goes as well when it comes to spiritual life. We know na, Monday, right, magsisimula tayo ng 21 days. Why not na ito yung tanongin nyo? Kasi kapag really yung totoong tanong, right, hindi yung plastic, yung totoo, maging sincere ka sa Diyos, I'm sure, yung Diyos, sasagutin ka ng tama. Tulad ng sinabi niya kay Saul, yung, dahil nga si Saul, yung naging sincere siya. So, yung Diyos, sinagot siya rin sa katotohanan. So, kung yan yung ilalagay ninyo, sasabihin nyo sa Diyos na Panginoong Jesus, sino ka ba? Ang tagal-tagal ko na dito nasa church, but still, hindi pa rin kita kilala.
ano pa ba yung pwede kong gawin para ma-receive yung Espiritu Santo mo? So kapag nakita yan ng Diyos, yung really sincere ka, meron kang tawag doon, really ayaw mo na papasok yung 2024 the same person. Pag nakita yan ng Diyos, I'm sure ibibigay sa iyo ng Espiritu Santo. Yeah, ang bibigay niya sa'yo, hindi yung sagot sa love life mo. Bibigay niya sa'yo sagot sa buhay mo. That's it. These 21 days na sisimulan natin sa sa linggo, Lunes, counted na natin 'yon. Ito ay para talaga sa seryosong pagbabago, okay? Maybe during the past fasting na meron tayo, ikaw yung tao na hindi mo matapos-tapos. Simula ka, tapos tigil, simula, break sa lahat. You never really able to finish yung 21 days because masyado kang distracted with many things. So, take this opportunity. Wala naman ang babato sa'yo. But take this opportunity. Right? Mahulog ka sa kabayo. In other words, bumaba ka sa kabayo. Be humble. Huwag kang nakasakay sa kabayong ganun, Right? Yes or no? Baba ka sa kabayo. Baba. Si Saul hindi bumaba. Si Saul nahulog. Yeah, may mga taong dapat mo mahulog, isn't it? But go ahead, baba. And ask God, sino po kayo, Panginoon? Ask God, ano pong dapat kong gawin? At pag sinabi niya, pumunta ka ron, speak to this person. Pumunta ka doon, baguhin mo to. Pumunta, ikaw magpabaptize, sinabi kay Paul. Ganito, magsaserve ka na sa akin simula ngayon. Okay? Things like, Diyos ang nagsasabi niyan. Okay? So, we are gonna be combining during 21-day fast yung ating topic ng love therapy. Simula next week, it's gonna be a blessing. Alright, naliga. May the Lord bless you all abundantly at magkita-kita po tayo next week. Bye-bye. Amen.